sopas isinasawsaw sa kape? Tama ba yan? Para sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao, walang mali dyan dahil ang torta at sopas kasi klase raw ng tinapay. Ang mga nagkikrave ng sopas sa bayan ng Bayugan City sa Agusan del Sur sa Mindanao, hindi sa karinderya ang punta, kundi sa panaderya. Ang tinatawag kasing sopas sa kanila, hindi yung hinihigop na sabaw, kundi isang matigas na tinapay. Ito ang bakery ni Alvir kung saan may iba't ibang variant ng sopas. May asukarada at patatas. Pero ang best seller daw, ang childhood favorite ng marami, ang napakatingkad na Rolling Bayan. Kaya siya tinawag na Rolling Bayan, ma'am, kasi pabilog siya, niroroll po siya na sopas. Una niyang ginawa ang pabalat o yung dough. Sa isang palanggana, pinaghalo niya ang asukal, Barabraon lang niyo ang kolor o kung sa iyong kanang kolor. tubig, harina at iba pang sangkap. Ngayon buo na siya, yung pabalat ng Rolling Bayan natin. Pwede na natin siyang makinahin. Sunod niyang minasa sa kanilang pisaran hanggang numipis. Kailangan nating mag-ingat at bilisan din natin yung kamay kasi mabilis yung ikot ng makina. Sunod na inihanda ni Alvir ang palaman. Lagyan natin ng kulay pula, tapos asin. At ito, pagkahuman kinidayon baking para pangpalo mo tubo sa inig. Putangan nato siya guwel kay para sinaw siya. Pinalaman niya ito sa ginawang pabalat. Inirolyo. Pinira-piraso. At saka isinalang sa oven sa loob ng 5 minuto. Anyos lang si Alvir nung natuto raw siyang gumawa ng sopas hanggang nagdesisyon siyang magbukas ng sarili niyang bakery taong 2021. Helper, ma'am, tiguan, san-san naghapon yung ngani. Hatod gitudloan ko sa akong kauban, tigluto. Hindi ako makapaniwala, ma'am, na nung una, nagtrabaho lang ako doon at ngayon, nasa bahay na namin itong bakery. Ang mga nalutong sopas, si Alvir na rin mismo ang nagde-deliver sa mga tindahan sa Bayugan. 4 na piso kada piraso. 200 lang natanan. 200 ra, patiwas. Thank you. Murag lasag chicharon. At ang paniniwala ng mga matatanda rito, walang matigas na sopas sa mainit na kape. Asa niya ay katulad ng biscuits. Ang sopas, perfect din daw isahog sa paboritong pamatid-uhaw ng mga tiga Visayas at Mindanao, ang lamaw. Ang sarap. Gusto pang ulit-ulitin. Nagniningning naman ang mga mata ng suki ni Ruben kapag binuksan na niya ang kanyang bahay dito sa Tabaco City sa Albay. Ibig sabihin kasi nito, ready for pick-up na ang paborito nilang tinapay na made to order pa raw. Para itong star bread o putok pero hindi hamak na mas malambot at mas masarap nguyain ang laman. Hawig sa sponge cake na pau de lio ng mga Portuguese. Ang tawag sa tinapay na ito, marcasotes. Bagamat ito ay may impluensya ng mga Espanyol sa atin, ito naman ay ginakap at binihisan ng mga kababayan natin mga Bicolano. Alas 6 pa lang ng umaga, inihahanda na ni Ruben ang pambalot ng marcasotes. Ang gamit namin papel ay parchment paper. Sunod niyang pinaghalo ang mga sangkap, itlog, harina, asukal at gatas sa improvised mixer na siyang gamit pa raw ng yumaon niyang ama sa pagluluto. 96 sa apat ito. Noon pa ma'am ay ito ang ginagamit namin. Pagka medyo puno na yung balde, yung pagkandala, okay na ito. Ito po asukal, ilalagay namin dito sa marcasotes para pagka naluto,
ay maganda at bububuka ang itsura. Ang kaibahan daw ng markasotes, hindi ito ibinibake sa oven, kundi isinasalang sa kuron o yung malaking palayok na sinasapinan nila ng upas o tangkay ng puno ng saging. Ito po ang katawan ng saging. Ilalagay natin sa palayok. Ang purpose po nito ay para pinaka-steam, yung pinaka-tubig nila. Kapag namula na, ready to serve. Mula 100 to 200 pesos kada 3 piraso. Depende sa laki. Ang swak daw na kapartner ng markasotes, mainit na tsokolate. Malambot siya sa bibig, parang nagme-melt. Para siyang chiffon cake. Mayroong mga nag-order na birthday, pesta. Pinaka-the best na nag-order sa amin, December talaga. Pasko tapos year-end. Dahil sa paggawa namin na markasotes, nakabili kami na lupa. Ang paggawa ng markasotes, minana pa raw ni Ruben sa kanyang tatay Melisio. Mga 1969, ang gumawa nito ay si Papa. Nang mawala si Papa, nawala rin yung pagluluto. Sabi nila, ipagpatuloy nyo. Malaga namin ito maisali sa mga next generation. Malakas naman daw ang tama ng paboritong pampainit ng tiyan ng mga tiga Zamboanguita sa Negros Oriental. Para lang daw itong pandesal, pero ang nagpapa-espesyal dito ang inihalo ritong tuba at ang tawag nila rito, torta. Isa sa natitirang gumagawa ng torta sa Zamboanguita, si Marita. Dalawa na lang kami nagtitinda dito. Dati marami kami. Hindi pa man sumisikat ang araw, abala na si Marita sa pagluto ng torta. Unang-una po ilagay yung asukal, tsaka yung asin, tapos lagyan po ng tuba. Ang tuba, yun kasi ang pangpaalsa sa ginagawa naming tinapay na torta. Ito po yung margarine, ihalo po dito. 1/4 lang kasi kunti lang man itong lulutuin. Dahil nakakangalay ang paghahalo, madalas tinutulungan si Marita ni na Jonard at Charles. Pasok kami dito ng alas 3 ng madaling araw. Kasi yung pasok namin alas 7, araw-araw ay kumikita kami ng 50 pesos. Ang minasang dough, hinulma, inilatag sa ginupit-gupit na dahon ng saging at saka pinaalsa. Kung mainit ang panahon, mga 30 minutes mag-alsa na. Kung medyo malamig, isa't kalahating oras maghintay para bago mag-alsa. Kapag umalsa na, pwede na itong isalang sa pugon na tinatawag nila ritong bukungan. Ang gamit kasi nila ritong panggatong, buko. Kung makahoy, masyadong mahal, tapos matagal makaluto, masyadong magastos. Yung bukong, mga 5 sako o 6, pwede makaluto na yun lahat. Dahil sa init ng bukungan, si Marita nakakailang palit ng damit. Tutok ka talaga doon. Maliligo ka rin sa pawis. Ang iba gusto din nila yung medyo sunog kasi mabango. Masarap siya ipare sa kape. Hindi lang harina at asukal ang bumubuo sa tinapay. Nandyan ang pawis ng panadero, ang pagmamahal ng pamilya at ang tradisyong minana sa ating mga ninuno. Kaya sa bawat kagat, Pinoy na Pinoy ang lasa. Pepe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. Wala na yan! May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God.
Nakita talaga ako. Verbal lang ngipin. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Puti tapos mahaba yung kupong. Let us break! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.